Magandang gabi pong muli mga kababayan. Nagbabalik po ang inyong sultanang walang korona. Ngayon naman po gusto kong puntuhan ay itong paring napaka sikat ngayon. Pinag-uusapan itong si Robin Padilla. Hindi ko po magawang tawagin siyang Senator Robin Padilla dahil talaga pong hindi po angkop sa kanya ang posisyon niya. So, tinalakay ko na po siya sa iba kong mga naunang videos, yung mga kanyang mga pagyayabang, mga kapalpakan, yung kanyang mga pinaggagawang hindi maganda, lalo na doon sa hearing nung involving the Philippine Navy officers and Philippine Coast Guard, AFP. So talaga pong marami mga pong nagalit doon sa pinagagawa niyang yon. At may mga nananawagan nga po na pababain na siya sa pwesto. Na yun din po ang gusto kong puntuhan sa ngayon. Dahil si Robin Padilla ay isang elected senator, elected official. Kung ang Pangulo at ang pangalawang Pangulo ay pwedeng i-impeach, pwedeng pababain sa pwesto, bakit hindi po pwede sa senador? Kung ang taong ito ay wala na pong ginagawang mabuti. Okay? Siguro, tanong ko po yan sa inyo, mga dyan sa Senado. Hindi po ba pwedeng i-impeach or pababain sa pwesto? Kung ayaw bumaba, kalad ka rin. Kalad ka rin palabas. Alam niyo po kung bakit? Ang mga pinaggagawa po ni Robin Padilla ay hindi na bagay sa isang public servant. Ang mga pinaggagawa niya, ang mga kilos niya, ang mga prinsipyo niya ay hindi na po sa isang makabayan na pangunahing quality ng isang politiko, ng isang government official. Bakit ko po sinasabi? Itong mga ipinapakita niya, mga kilos niya, pinaggagawa niya, itong kanyang nagpapakita siya na siya ay kampi sa China. Hindi baga po nakakatakot ito? Pwede po niyang ipahamak ang bansa natin sa ginagawa niya. Ito po ay magdudulot ng panganib. Yang pag-aanib niya diyan sa komunistang China na kinakampihan niya. Tapos itong Amerika, yung Amerika, mga kaalyado na tumutulong sa atin, kino-question niya at ayaw niya sa ginagawa na pagtulong. So ano ang gustong mangyari ni Robin Padilla kung hindi tayo tatanggap ng tulong mula sa mga kaalyado? Well, kung sa bagay, ang ayaw lang naman yata niya ay Amerika. Mukhang wala naman siyang say sa ibang kaalyado like Australia, Japan, India. Ang mga ito po ay wala naman po tayong, tumutulong sila voluntarily. Pero wala po tayong treaty sa mga bansang ito. Ang mayroon po tayong siguradong treaty ay with America. Na because of that treaty, obligado po na tulungan tayo ng Amerika, iligtas tayo sa kung anumang panganib. Pero kung ang ginagawa po ni Robin Padilla ay itaboy ang Amerika,
Huwag daw tayong tulungan. Bakit daw tayo umaasa ng tulong sa Amerika? So, kinu-question niya, meaning, ayaw niya. Ayaw niya sa tulong na ginagawa ng Amerika, which is legal because of our treaty with that nation. So, anong gustong mangyari ni Robin? Huwag tayong tumanggap ng tulong sa Amerika, tapos ano? Ipahamak natin yung mga tropa natin na nandyan sa West Philippine Sea, dyan sa Ayungin Shoal, na binubunggo-bunggo, wina-water cannon, nililaser ng mga inchik na barkada ni Robin. Yaan po ang gusto niyang aniban na bansa, yung bansa na nang-aagaw ng teritoryo, yung bansa na nang-aapi ng haharas ng bubuli sa atin, nagbabawal na pakainin yung mga tropa na natin na nandun sa Ayungin Shoal. Yun ang gustong kaibiganin ni Robin Padilla. So, ano masasabi nyo dyan, mga kababayan? Karapat dapat ba siya na maging opisyal natin, maging senador? Siya ay isang public servant, lingkod bayan. Pero sa ginagawa niya ay naglilingkod po ba siya sa ating bayan? Ginagawa ba niya talaga ang dapat niyang gawin bilang isang public servant? Ang iligtas, ang isipin ang kapakanan ng sariling bansa, ng mga tao na naglukluk sa kanya, na dapat ay pagsisilbihan niya. Kung itong si Robin Padilla ay nanghihikayat, kasi yung ginagawa niyang yan, nanghihikayat po siya ng mga taong maniniwala sa kanya, no, umanib sa kanya, na ano ang purpose? Palayasin ang Amerika at i-welcome ang China. Yan ba? Yan ba ang totoong lingkod ng bayan? At bakit po ito ginagawa ni Robin Padilla? Dahil si Robin Padilla ay walang sariling isip, dahil bobo siya. Naiisip ko po na ang may kagustuhan ng mga pinagsasasabi nito, ang may gawa ng script ng pinagdadadakdak ni Robin dyan sa Senado, ay hindi niya sarili, kundi utos ng kanyang mga amo at ng kanyang mga kaibigan kaalyado. Sino ba ang kaalyado niyan? Ang advisor niyan? Sila Panelo, di ba? Ang amo niya, si Duterte, na puro mga pro-China po. Naniniwala ako na ang pinagsasasabi nito ni Robin Padilla ay galing sa kanila. Kanilang utak po yan. But, kanilang utak, napaniwala, sumunod, nakinig, si Robin Padilla, di kaisa na rin siya. At pumapayag siya na maging mouthpiece. At itong mga kampo niya, yung amo niya, especially si Duterte, ang mga pinagsasasabi niyan, ang mga gusto nilang mangyari ay utos din. For sure, utos ng China. Kung ano ang gusto ng China, yun ang ipinapagawa nila kay Robin Padilla. Hindi na kasi pwedeng magsasalita si Maudigs. Ang pwede lang pong magsalita ay yung kanyang mga minions na nandiyan sa Senado, si Bongo, si Bato, at si Robin. Yang tatlong itlog na yan. At itong si Robin, na tawag dito niya sa amin, ago yun, kung ano ang iutos, gagawin.
Walang sariling paninindigan, walang sariling utak. Ang pinagsasabi niya, utos yan galing sa China. Kaya kita mo, gustong palayasin ng Amerika. Kinu-question ang ginagawang pag-asiste ng Amerika. At wala daw kasalanan. Walang ginagawang mali ang China. Diba? Yan ang salita galing sa China. Yan ang script. Yan ang gustong mangyari ng China na sinusunod nitong mouthpiece na ito. Robin Padilla, how much? Ako diretsahin kung sasabihin ito. Bakit mo ginagawa? Yang pinapagawa sa'yo. Utos ni Mao Diggs na utos kay Mao Diggs ni Xi Jinping. Ano? Bumabaha ang pera? Bakit? Hindi kaya. Ako malakas po ang paniniwala ko na binabayaran ito si Robin Padilla. Hindi ko sinabing binabayaran siya, kundi naniniwala ako. Dahil hindi ko naman nakita eh. Pero malakas ang paniniwala ko na siya ay bayad. At bakit? Bakit niya tatanggapin ang bayad ng China? Eh talaga naman ang China ay talagang nangingialam sa politika ng mga iba-ibang bansa. Diba, nahuli na yan sa Australia at sa Canada. Ito, dito sa Pilipinas, ang dali-daling, ang dali, bayaran ang politiko. Diba? Di-deny kayo? At bakit ito gagawin, susundin ni Robin Padilla? Ang pagtanggap ng suhol sa China. Bakit? Kasi wala siyang pera. Ikaw ba, Sultana, may pera? Wala rin. Pero hindi ako tumatanggap ng suhol kahit saan, galing saan. At wala akong balak na tumakbong Pangulo. Itong si Robin, may plano, may pangarap, may ambisyon na tumakbong Pangulo. Sa sulsol ng kanyang tagapag-alaga na si Sal Panelo. Di ba sinabi niya yan? Kung hindi tatakbo si Sara, patatakbuhin niya si Robin. At siguradong mananalo dahil sikat na artista. At itong mga ginagawa na ito ni Robin ngayon, isa na yan sa mga taktika. Nagpapasikat, kunwari, strongman, macho, siga, ginagaya niya si Mao Diggs. Kasi alam nila na nag-click sa tao, click sa taong bayan, ano tayo, sa totoo lang namimiss nila. Pero ako hindi ko namimiss. Yung mga pamura-mura, yung mga pasiga-siga. Diba? Click sa tao eh. Kaya, ipapagaya nila kay Robin. Diba? Dahil may ambisyon na tumakbong Pangulo. Kaya ngayon pa lang, nagpapakitang gilas na siya sa China. At syempre nag-uusap-usap sila yan. O ganito ang magandang gawin, Robin. Para manalo ka, Pangulo. Hinahanap ng taong bayan, namimiss ng taong bayan, yung style, Mao Diggs. Kaya gawin mo. Kaso, copycat, you're nothing but a second-rate, trying hard. Copycat. Chug! Hindi yun wine, ha? Kinuha ko yun dun sa kanal. Yun ang bagay sa kanya. Hindi po kaya? Ako, yun ang paniniwala ko. Yun ang analysis ko. Ngayon pa lang, ginagaya-gaya niya ang style,
ni Duterte. Kaso si Duterte, i-click sa tao yung style niya. May original kasi. Genuine. Hindi fake. Hindi photocopy. At ako palagay ko yun ang ginagawa ni Robin at ipinapagawa kay Robin nung kanyang mga amo. Dahil kung si Robin nga naman ang maluklok sa pwesto, God forbid, ayahay na ang China, di ba? Di ba? At yan po itong ginagawa natin ni Robin Padilla sa ngayon in preparation for 2028. Pero syempre, yan kasi kung hindi tumakbo si Sara daw, sigurado namang tatakbo yan eh. Baka itong gawin nilang vice president. O diba? Parehong pro-China. So ngayon, yun po ang gusto kong ipakita sa inyo na analysis ko sa pinaggagawa ni Robin na puro kabubuhan dyan sa Senado. Na ultimong yung kapareho niyang artista na si Jinggoy Estrada mukhang nahihiya na sa pinaggagawa niya. Magkaibigan pa naman sila, magkatabi doon, no? Kung ano nang lumalabas sa bunganga. Hiyang-hiya na si Jinggoy sa'yo, Robin. Para kang masyado kang manhid para makita kung ano ang reaction ng mga katabi mo, ng mga kasamahan mo, ng mga tao. Dapat ikaw, Mariel Rodriguez Padilla, magbasa ka ng mga comments sa mga vlogs tungkol kay Robin Padilla nang sa ganun malaman mo kung ano ang pulso ng taong bayan tungkol dyan sa asawa mo. Diba? Kayo na mga kaalyado, anong tawag nun? Wala na akong mga kagrupo, mga katips ni Robin Padilla. Hindi ba dapat itingnan nyo naman, gauge naman di pulso ng bayan. Maraming nagagalit sa kanyang sa pinagagawa niya na utos ninyo. May credibility pa ba yan maging Pangulo? My goodness! Pangulo pa talaga? Senador nga lang hindi bagay, hindi kaya. Hindi niya kaya. Ang trabaho ng isang senador, siya mismo nagsalita siya na hirap siya sa pakikipagdebate. Gano'n naman pala, bakit ka kasi sumabak sa Senado? Ano ang purpose mo sa pagtakbo bilang senador? Dahil laos ka na bilang artista. Hindi mo pala kaya ang trabaho ng isang senador, bakit pumasok ka dyan? Dapat inalam mo muna kung ano ang kalakaran dyan sa Senado. Nagrereklamo ka dahil puro English. Si Bong Revilla, si Jinggoy Estrada, artista din. Pero at least formal, mukhang senador. Kahit at least okay naman, mas okay naman kaysa sa kay Robin. At magaling sila mag-English. 'Di ba? Bakit sila marunong sila mag-English at kahit papano sumusunod din naman sila sa parliamentary rules. Inaral nila yan eh. Bakit hindi mo rin aralin, Robin? Mag-aral ka, Robin. Nakakahiya ka na. You are ashamed to the Senate institution. Pinapababa mo ang kalidad ng Senado. Alam mo ang tingin ng mga tao sa Senado ngayon? Trash! Ikaw, isa ka sa nakakapagpababa
sa kalidad ng Senado. Mahiya-hiya ka. At tapos ngayon, nagsalita ka pa na yung mga bashers mo, yung mga bumabati ko sa'yo, ay sila ang bobo. Wow! Isa na ako doon, ha? Sa bumabati ko sa'yo. So, kami ang bobo. Alam nyo, mga kababayan, ang taong ganyan, na hindi marunong tumanggap, hindi marunong kumilala ng pagkakamali, mahirap po yan. Yan po ay kayabangan. Di ba ang sabi ng Lord, matuto tayong tumanggap ng ating pagkakamali at mag-repent at magbago. Kasi pwede naman sanang mabago ang tingin namin sa iyo, Robin Padilla, kung marunong kang tumanggap ng pagkakamali. At magbago ka, mag-aral ka, nang sa ganon, makasabay ka sa mga nandiyan dyan. Basta ka lang kasi pumasok sa isang larangan na wala ka naman palang alam. Tapos ngayon, sumasahod ka ng 500,000 a month? Anong nakukuha namin sa iyo? Ano ang pakinabang ng taong bayan sa iyo bilang senador na tumatanggap ng sahod na ganito kalaki? Alam mo ang bagay sa iyo? Dahil sa kasigaan mo, dapat sa iyo security guard. Hindi senador. O kaya, pwede ka namang barangay chairman. Don't get me wrong, mga kababayan, hindi ko dinadown ang security guard at barangay captain. Hindi po. Ang ibig ko lang sabihin, mas mataas na di hamak ang senador sa barangay chairman at sa security guard. Pero ang karakter, ang quality ni Robin Padilla ay bagay doon. Pwede ka maging barangay chairman o kaya barangay tanod kasi siga ka eh. Tapang-tapa, angas mo eh. Huwag mo nga akong magganyan-ganyan ng tenga at upakan kita. Ganyan ba ang senador? Nagkaroon ka na nga ng kaso noon dahil sa kayabangan at pagsisiga-sigaan, mga unlicensed firearms. Nakulong ka eh. Pero ngayon sa ginagawa mong ganyan na gusto mong mang-upak ng bisita, pinapatunayan mo lang na talagang may criminal mind ka nga. Dapat ka nga talagang nasa kulungan. Pinalabas ka lang ni Duterte. Kaya, ang laki ng utang na loob mo sa kanya, di ba? Dahil siya ang nagpalabas sa'yo sa kulungan. Pero ang totoo, dapat nasa kulungan ka pa rin. Ay, taas-taasan naman natin pala, naalala ko yung kulungan eh. Merong bagay naman po siya maging warden sa Bucor. Opo, warden. Bantay. Kasi ganun, doon po bagay ang ganyang mga klase ng pag-uugali. Hindi dyan sa Senado. Kasi dyan sa Senado, civilized, educated. Diba? Wala ka nun. Sorry to say, but talagang wala ka nun. Mga kasamahan dyan sa Senado, mga kasamahan ni Robin Padilla, nasaan ang Ethics Committee? Senator Nancy Binay, you are the head. You are the chairperson of that committee. Anong ginagawa mo? Bakit mo pinapabayaan na magsiga-sigaan, magbastos ang mga senador dyan? At itong si Robin Padilla, nakagaya yan, namana yan dyan kay Tulfo. Dati na nga siyang siga, nadagdagan pa yung pagkasiga dahil mayroong
Ang tawag niyan dito sa amin, natangadan. Nakatangad. Nakikita, nakokopya ang ibig sabihin. Kasalanan mo yan, Nancy Binay and Senate President Zubiri. Bakit ninyo hinahayaan na ibaba ni Robin Padilla ang kalidad ng inyong institusyon? Ano ang function ng Ethics Committee? Ano, Nancy Binay, takot ka kay Robin? Itindig mo naman ang iyong pagiging chairman. Nakakahiya ka, Robin Padilla. Ang dami ng galit sa iyo. Pakiusap. Wag na wag kang tatakbong Pangulo. Maawa ka sa bansa mo, sa tinatawag mong inang bayan. Ha! Kung makainang bayan ka, para bang mahal na mahal mo ang bayan. Mahal mo nga ba? Sa ginagawa mo na ipinagkakanulo mo ang inang bayan mo sa komunista? Galit-galitan ka sa komunista. Sinabi mo pa na bukas ay commemoration ng martial law. Declaration of martial law. Gusto mo na gawin siyang working holiday for unsung heroes. Totoo ba yan sa kalooban mo? Dublikara. Kaya mo yung ginagawa para makuha mo ang loob naming mga Marcos loyalist. Although payag ako doon sa sinabi mo na okay ako doon sa sinabi mo na kaya dineklara ang martial law dahil iniligtas ni Marcos ang bansa natin sa komunismo. Totoo po yun. But, ano ba talaga, Robin? Di ba ang China komunista? At yung mga komunista na nandito sa Pilipinas, China po ang nagdala ng komunismo. At yung itong mga NPA, saan ba galing ang mga armas ng mga yan? Hindi ba supplyan ng China? Sila ang may pasimuno ng mga NPA dito. Pero ayan, sabihin mo na niligtas ang totoo, niligtas ni Apulacay ang Pilipinas from komunista. Kaya nga nung tinanggal siya, nawala siya sa pwesto, di ba lumakas ulit ang NPA? Tapos ngayon, hindi ko maintindihan sa'yo kung saan ka ba talaga. Ano ba talaga ang nasa kalooban mo? Kung pro-China ka, which is, sure you are, o di pro-NPA ka, pro-kaguluhan ka sa iyong inang bayan. Sabi naman ako kung ito makapagsalita, napakamatulain. Inang bayan. Wow. Wow ah. Talaga lang ah. Ang China ang Chinese Coast Guard under PLA. Hindi. Ang Chinese, ang Coast Guard is civilian. Nakipagtalo pa sa mga eksperto. Wala namang alam. Nakikipagdebate sa mga eksperto. Alam mo ito si Robin Padilla, sa sistema ng eleksyon natin, pwede itong manalong Pangulo kung hindi mababago ang sistema ng ating eleksyon. Nag-number 1 nga na senador. At yan po ang ipinagmamalaki ni Robin Padilla, yung pagiging number 1. Hindi man lang naisip, bakit siya nag-number 1?
Ha, Robin Padilla? Bakit ka number 1? Number 1 ka? Saan? Saan ka number 1? Bakit ka number 1? Bakit ka number 1? Dapat mo bang ipagyabang na ikaw ay naging number 1? Number 1 sa ano? Number 1 sa boto. At kaya ka number 1 sa boto dahil maraming bobo. Yung mga bumoto sa iyo, karamihan nun, bobo. Yung iba nun, tagahanga mo. Na yung iba ngayon nagsisisi na sa nakikita nila sa iyo. Huwag mong ipagyabang na ikaw ay number 1. Number 1 ka lang sa numero ng boto. Hindi number 1 sa galing sa pakikipagdebate, sa pagtalakay ng mga issues. Hindi ka number 1 sa paggawa ng mga batas. Wala kang silbi, sa totoo lang. Prangka ako, dahil nakakabwisit ka na, sinasayang mo ang pera ng bayan na sinusweldo sa'yo. Pinapakain mo sa pamilya mo, sweldo mo, sa pang nakurakot mo, dahil sa pagyayabang mo, pagsiga. Hindi ka bagay dyan sa Senado. Huwag mong ipagyabang ang pagiging number 1. Dahil nagpapatunay lang yan na yung mga botong nakuha mo ay hindi boto ng mga intelihenteng botante. Maawa ka sa bayan. Alam mo, luging-lugi kami sa iyo eh. Humahakot ka ng ilang milyon bawat buwan sa pagiging wala namang naitutulong, walang silbi. Sa totoo lang, wala ka ng silbi dyan sa Senado, ipapahamak mo pa ang inang bayan. Ipapahamak mo. Dahil gusto mong palayasin ang Amerika at gusto mong dumikit sa China. Ipapahamak mo ang bansa. Pakiusap, Robin Padilla, bumaba ka na dyan sa pwesto mo. Wala kang silbi. At sasabihin mo na kami ang bobo? Talaga? Wawa? Talaga lang ah. Balik ko sa iyo yung mga salita mo. Sige nga, patunayan mo na hindi ka bobo. Makipagdebate ka nga. English or Tagalog, makipagdebate ka dyan. Yung matinong debate ha, hindi yung ganyan na pasiga-siga ka. Yung mga makikipaghawakan ka ng tenga at uupakan mo. Hindi ganyan ang asal ng isang matinong senador. Upak. Langya. Mahiya-hiya ka, Robin Padilla. Hinuhold up mo ang kabanang bayan. Dahil wala kang silbi, humahakot ka ng napakalakas, napakalaking sweldo. Wala ka namang silbi. Kaya, dapat wala ka dyan. Wala ka dyan. Mga senador, pwede ba i-impeach nyo na nga yan? Nadadamay kayo sa kahihiyan, oy. Nancy Binay, ano ginagawa mo? Sabihin mo na bobo kami? Ikaw matalino? Goodness. So ngayon, enough na muna po dahil parang nadudurog na si Robin Padilla. Pero ako, I am firm with my stand na yan si Robin Padilla dapat mawala na sa Senado bago pa niya ipahamak ang bansa natin. Sayang ang sahod. So, mga kababayan, eto po,
as usual, yung atin pong yung ibibigay ko po sa inyo na what happened on this day, September 20, 1907. Ano raw? In September 20, 1907, ito po, 20 miles of railway are open for traffic in Cebu City. And also, September 20, 1924, the canonical coronation of the Virgin of Peña Francia in Naga City. So, yun po. Sa mas luma po yun na historical event. Dito po tayo sa mas recent. Dito sa September 20, 1983, panahon ni Apo Lakay. Through Presidential Decree 1083, the Muslim Code was issued. Now, kung ano man po itong Muslim Code na ito, hindi ko na po matatalakay dito dahil mahaba na po ang ating oras. Pwede ko po siyang talakayin in a separate video. Okay, mga kababayan, please lang, huwag po tayong bobotong muli. Not me. Hindi tayo muli. Hindi ako kasali. Hindi naman ako bumoto dyan kay Robin Padilla. Wag na po, maawa po kayo sa ating inang bayan. Okay? So, thank you for watching, mga guys, mga kababayan, mga mababait, yung aking mga appreciative na viewers, regular viewers. Shout out po kay Madam Shirley Melchor, kay Madam Perlita Cruz, kay Ponciano Jr. Yung iba hindi ko masyado maalala kasi yung pangalan nila parang hindi yung name. So shout out po sa inyong lahat at maraming salamat. Thank you for the appreciation. Thank you, thank you, thank you, and see you in my next vlog. Okay? Peace.